Kasi na-deliver na kahapon yung buhangin at graba. At medyo delikado yan kapag tumama na yung bagyo dito. Baka ano rin lang yan, tumaas ang tubig ay kami rin yung mahihirapan pag evacuate yung sakali. Kaya habang malayo pa ay kailangan natin kumilos. Nakapasakay pa lang ng video, okay? At sasalubungin ko yun dito sa kabilang kalsada. Na po sila sa magpoporma ulit sa first floor. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a demo. You don't really know you are. Good morning mga kagwini. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. At napakaganda ng panahon sa ngayon. Yan, ganda ng sikat ng araw. At maaliwalas din yung lagay ng panahon dito. Medyo nakakapagduda itong ganitong sitwasyon na medyo tahimik, lalo na at may paparating na bagyo at talagang posibleng tatama dito sa Bicol region at maagip tayo. At sa ngayon po ay monitor muna tayo, at saka kung sakaling papasok sila Kuy Carpenter ngayon ay may pagagawa ko sa kanila, hindi yung ordinaryong trabaho nila dito sa ginagawang project. Kasi na-deliver na kahapon yung buhangin at graba. At medyo delikado yan kapag tumama na yung bagyo dito. Baka ano rin lang yan. Yan. At saka itong mga tambak na to ay papatulong akong matakpan tong bintana. At saka sa gilid na bintana, at saka ito sa harap at dun sa taas, para ano lang, for safety. Kasi base sa tarak ng bagyo ay talagang dadaan dito sa Kabikulan. Kaya maya po ay maghahanda na ako kung anong dapat kong gawin para makapag-advance sa pag-prepare, para maka-iwas sa mga gamit na pwedeng ma-distroso. Ayan. Kaya abang-abang na lang po mga Gwini yung mga update na gagawin ko. A few moments later. Mga Gwini, at normal pa itong panahon ngayon. Kaya may nagja-jogging pa sa boulevard. May mga namamasyal. Ganda ng init. Sikat ng araw. Mag-walking, jogging. Ayan. Napakaliwalas ng panahon. Hindi natin inaasahan na may dadaan pa lang bagyo dito sa araw ng Biyernes. Yun ang weather forecast. Talagang siguradong tatakin ng bagyong si Umpong itong Kabikulan. Hindi makakalibre. Talagang no choice, dadaanan talaga to. Kaya sukatin ko mga itong video, okay, kung magkakasya dun sa harapan ng bahay. At kung sakaling magkasya ay i-bike ko to, pa-deliver dun sa harap. Pero kung hindi, yan, dun na lang sa silong ng bahay ni Lola. Kasi hindi pwedeng dito lang sa bahay, hindi delikado. Kung sakaling tumaas ang tubig ay kami rin yung mahihirapan pag evacuate yung sakali. Kaya habang malayo pa ay kailangan natin kumilos for safety. Yan, at itong tent na to ay babaklasin ko na mamaya. Hindi na kayo magtitinda mamayang gabi kasi
hindi na to masikaso bukas. Baka bukas malakas na yung ulan at baka may hangin na kasama. Gawin natin, nasukat ko na yung video ko yan, 26 inches lang siya at magkakasya siya dun sa sa pintuan dun sa harap ng bahay. Maya hanap na ako dun sa harap ng e-bike at papa-pull out ko na to para makabawas na sa gagawin ko. Kaya po mga Gwenny at dumating nga po sila QR Carpenter at yung mga kasama at nagpapatulong muna ako dito sa pag takip ng bintana para sa preparasyon para sa paparating na bagyo. At sinukatan na silang pang takip. Pinutol na mo nila yung yung plywood, sukat ng bintana. At i-screw na lang to mamaya pag tayo na Kuya Carpenter. Dan para dun sa taas na bintana. Nga po pumasok sila kasi wala akong kung sakaling di sila pumasok ay susuluin ko to magtatakip nito. Buti nilang pumasok sila kaya saka may sila may power tools kasi ang gagawin nila ay i-screw dito sa pader kasi hindi pwede dito yung yung pako kasi pag ganyang bagyo kung ipapako mo lang yung plywood dito sa simento ay tutuklap lang. Pag naka screw siguro baka patungan pa nila ng kahoy. Tingnan na lang natin mamaya. Ayan. Pagganda ng sikat ng araw, liwalas ko kalangitan na medyo maulap, kalat-kalat na kaulapan. Kung hindi nakikinig ng ng mga update sa Weather Bureau ay akalaing normal lang ang mangyayari kinabukasan sa araw ng Biyernes kung saan yun ang araw na dadaan dito yung bagyong umpong. Lesson learned, ika nga dapat mag-advance tayo kaya huwag natin hintayin kung kailan masagsagan na ng ulan ay saka mag-imbake. Ayan po ito dadalhin ko na ito dun sa bahay ni Lola kasi sisira lang itong mga aso. Ayan, sinusira nila kasi pang na to dun sa kisame. Ayan po, dadalhin ko na ito dun sa bahay. Gawin at kakasakay pa lang ng video okay at sasalubungin ko yun dito sa kabilang kalsada. Sakay ng padjak. Oy. Dito muna siya pansamantala. Nakakapaglaba pa sila habang maganda pa yung panahon. Yung neighbor nga namin magbibilad pa ng palay, si Edwin. Makapatuyo siya ng palay ngayon.
Kasi mainit pa naman yung panahon, pero parang nangungulimlim na yung langit. Dito yan yung joke. Dito na muna siya pansamantalang maninirahan. Sarado ko lang muna dito. Shoot na dito eh. Dito na nililipat yung mga ibang gamit, mga mabigat. Kasi ano yung pinakasafe na malilipatan namin. Hindi na kami tatakbo sa ibang lugar kung sakali. Ayusin na lang namin itong ano dito. Ang gagawin ko dito ay tatakpan ko ng yero bago pa mag Biyernes. Ang takip na yan. Siguradong dyan papasok yung tubig ulan. One down. Pabalik na nga ako dun sa bayan ni Gwen at pagsimula na ng unang araw sila Kuya Carpenter habang mabuti-buti pa yung panahon. Unang araw sa pagpapatuloy ng trabaho sa bagong project sa harap ng bayan ni Gwen. Ayusin ko lang yung parada ng tricycle. Nailabas ko kanina, hindi ko na naibalik kasi sasalubungin ko nga yung ano, padjak na may karga ng video. Okay, balik na po tayo dun sa bahay. Ayan. Wala na po sila sa pagpoporma ulit sa first floor. Ayan. Porma para sa poste na naman. Itatayo. Isanay wag itumba ng bagyo.
ang dadaan na bagyong si Umpong, yung forma na yan. A few moments later. Kaya po mga Gwenny, at natapos na po yung kalahating araw nila Kuya Carpenter dito sa unang araw nila sa continuation dito sa bahay, sa project, bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. At kanina gumawa sila ng agdan para na rin sa double purpose to, sa pagkabit ng harang dito sa bintana dun sa taas. Hindi kailangan magagdan eh. May naka-reserve na naka-reserve ng pangtakip sa bintana. 4 yan, sa 2, 3, yung isang dito 4. Siguro baka bukas na lang na palibutan yung yung buhangin at saka yung gravel dun sa taas. Unahin naman nila yung gagawin nila. Kaya tayo. Yep. Yeah. At mag-aanilyo sila dahil meron ng mga anilyo dito. So, yung mga putol-putol na bakal na idudugtong nila dito sa nakaabang. Yan, kaabang na gagawing poste. Sinisimulan na nga nilang lagyan ng anilyo yung bawat poste. At yung support ay ginawa na rin nila at gagawin pa kasi hindi pa naman tapos. Habang mainit pa yung panahon, sinasamantala nila kasi baka bukas ay umulan na. Kasi sa Biyernes pa naman yung daan ng bagyo. Pero bukas siguradong maulan na to. Bukas na lang yung bakbakan nito. Yung pagkabit ng harang sa bintana, sa lahat ng bintana, at yung pagsasaayos ng buhangin at graba dun sa yan sa kalsada, boulevard. At yan na muna po ang update natin ngayon mga Gwenny dito sa continuation ng project sa harap ng bahay ni Gwen. Abang-abang na lang po mga Gwenny kung ano pa yung mga susunod na gagawin dito. Ayan po, at yan po muna, paalam.